Hello guys! Para sa mga language assistant or Filipino teachers, mga auxiliares de conversación ng mga Pilipino na pupunta dito sa Spain. Ang video na to ay para sa inyo. Pag-uusapan natin kung ano yung ginagawa ko, no? Mag-share ako ng aking personal experience kung ano yung ginagawa ko dun sa loob ng classroom para magkaroon kayo ng ideya kung paano yung classroom setting or kung paano yung ginagawa ng isang language assistant. Welcome sa aking channel. My name is Nathaniel and please subscribe pag hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel. So, ang share ko ngayon is yung aking experience sa aking current school. And then, siguro gagawa tayo ng mga videos, next videos. Yung mga next videos natin, no, ay about naman sa experience ko in general at sa aking mga previous school. So, yung aking school now is public school. Isa siyang primary school, no, para primarya or elementary sa Philippines. So, yung mga bata is from grade 1 to 6. So, like from 6, 7, 8 hanggang 11 or 12 years old. Tapos, meron din kaming infantile. Yun yung parang pinaka-kinder natin, no? Sa Pilipinas. Ages 3, 4, at saka 5. Ayan. So, yung hinahawakan ko now is grade 1, grade 2, grade 3, at saka grade 6. Ayan. So, pag-usapan natin. Yung grade 1, grade 2, medyo similar siya. Yung grade 3, medyo nag-iba na. Yung grade 6, ibang-iba na. Ganyan. So, ano yung aking ginagawa? Siguro i-layout ko muna yung aking daily na ginagawa, no? So, nag-start kami or nag-start yung aking work at 9 o'clock, alas 9. So, nakatira lang ako dito, malapit sa school. Naglalaan ako ng mga 12 minutes para maglakad sa school. Ayaw na ayaw ko kasi magte-take ka ng public transport papunta sa school. Gusto ko dito relax ako. Sa Pilipinas kasi parang nagsawa na ako sa, alam mo yon, traffic, ganun. So pagdating ko dito sa Spain, talagang nilalakad ko lang siya. Ayan. So mga 8:50 or mga 8:45, umalis na ako ng aking bahay. And then pagdating ko doon, 9 o'clock. Hindi sa lahat ng school, pero sa school ko, meron kaming log-in. Time in, time out. So, meron kaming parang sheet of paper. Then, nilalagay namin yun ng time, kung ano oras ka dumarating, and then signature. Tapos, yun yung nagiging basis nila for payout. But then, sa mga previous schools ko, hindi ko yun na-experience. So, depende. Minsan yung rules is like, may nakaset na rules for all the auxiliaries. Tapos, meron din yung siniset ng school mismo. So, iba-iba yon. And then, pagkatapos kong mag-login sa aming, tawag dun, parang, just a sheet of paper. Nakalagay yung pangalan mo dun. And then, papasok na ako dun sa aking first class. So, dito, meron silang 6 subjects. Ayun. 45 minutes kada isang subject. 3 sa morning, break na 30 minutes, and then 3 sa after the break, no? Kasi hindi pa naman yun hapon. So like, from 9 to 9:45, isang subject yon. 9:45 to 10:30, isang subject din. 10:30 hanggang 11:15, isang subject din. And then may break na 30 minutes. Tapos, magre-resume yung class, 11:45 hanggang 12:30. And then 12:30 hanggang 1:15, 1:15 hanggang 2 o'clock. Yung schedule ng mga bata pala guys, yung September at saka June, 1 o'clock natatapos yung mga klase. So from 9 in the AM hanggang 1 o'clock. September at saka June. October hanggang May, 9 o'clock hanggang 2 o'clock. So, anyway, pag September naman, wala namang pumapasok na auxiliar dyan kasi nag-start tayo ng October 1 hanggang June 30. So magkakaroon na lang ng adjustment pagdating ng June. So, sa school namin, pati naman siguro sa ibang school, no? Sa school namin, obligasyon ng mga auxiliars or mga language assistant na pumunta dun sa pila ng mga bata, like sa morning, pupunta mo dun sa pila, kasama mo syempre yung teacher, and then papunta sa classroom. And then ganun din lang pag 2 o'clock na, normally tinatapos nila like mga 1:55, medyo nagre-ready na sila dyan, okay? So,
Pag 2 o'clock na, sasamahan mo din dapat yung mga bata papunta dun sa baba. Ganon. With the teachers, no? Ano pa ba? So, 9 o'clock, let's say the first period, 9 o'clock hanggang 9:45. Dun sa loob ng classroom, no, sa mga future auxiliaries, hindi pwedeng mag-isa ka doon. Dapat lagi mong kasama yung teacher, no? Ano pa ba? 16 hours lang yung ating, sa public school to, no? 16 hours lang yung ating working hour. So parang, kung dire-diretso sa Pilipinas, parang 2 working days lang, 2 araw lang. So medyo parang chill yung work. And then, hindi mo naman obligation lahat, no? Kasi nandun naman yung teacher. So ano ba yung usual na ginagawa ko dun sa loob ng classroom? Halimbawa kung may exam, meron yung mga paper na sasagutan ng mga bata, examination paper. Hindi pwedeng ikaw yung mag-distribute sa mga estudyante. So, dapat yung teacher, siya yung nagbibigay ng mga papers dun sa mga bata. Tapos, ikaw na auxiliar, kung may question sila, dapat nililimitahan mo yung answer mo dun. Hindi pwedeng sasabihin mo yung answers. Kung sabihin nila na what is the meaning of this or kaya significa esto, halimbawa hindi nila maintindihan yung isang word, hindi pwedeng sabihin mo yon, no? Kasi exam yon. So, kung meron silang question doon sa instructions, mga general questions, pwede mo siyang sabihin. Tulungan yung bata, no? Pero kung halimbawa, hindi ko ito maintindihan, hindi pwedeng i-explain mo yon kasi exam siya. So, ang ginagawa ko mostly pag meron silang exams is ikot lang ako or nasa one side lang uupo. Pero parang hindi ko feel yun eh. Minsan talaga nag-iikot talaga ako kahit na may mga klase sila. So parang naboboard din kasi ako. Hindi ako yung ganun. And then, yun nga, dapat i-limit mo yung time mo. Ay yung mga sasabihin mo sa bata. Dapat kailangan mo ding isipin na tama ba tong ginagawa ko? Ano ba tong mali ba to? Ganyan. Anyway, dito sa Spain, very yung mga vocal, yung mga teachers. So, at the moment na meron kang nagawang something na parang mali, i-guide ka naman nila, ganun. And then pala sa school, hindi ako nag-Spanish doon kung merong kaharap ng mga bata. Pero in any case na walang mga bata around me, tapos may teacher na kinakausap ako ng Spanish, nag-Spanish ako doon, no? Halimbawa, nasa isang room kayo with a director, ganyan. Kasi meron yung mga director na hindi marunong mag-English or meron yung mga teachers na hindi sila marunong mag-English. So, sometimes, nag-Spanish din ako. Pero dapat wala yung bata. Pero kung halimbawa na nag-Spanish sila, tapos may bata, hindi talaga ako magre-respond in Spanish. Ayun. So, yun lang. Huwag kayong mag-Espanyol dun sa loob ng school or sa loob ng classroom. Bawal po ang cellphone. So, dapat hindi ka nagsa-cellphone. Nasa rules yan eh. Nasa rulebook siya ng Community of Madrid at saka syempre yung mga language assistant na book. So, dapat hindi kayo gagamit ng phone. Tapos pala guys, yung break namin na 11:15 hanggang 11:30 is, ang tawag nito? Meron kaming free snack. So, usually yung snack namin merong fruits is either apple, banana, orange, or kung ano yung available na fruit sa season na yan. And then meron mga tapas-tapas. Tapos meron kaming milk, kape, at saka tea. And then, syempre meron ding microwave para pagpainitan. Ano pa meron doon? Minsan meron mga chocolates. Pag may mga nagba-birthday, ayan, nagdadala sila ng chocolate for everyone, ganyan. So, ayun, maganda siya. And then, meron kaming freezer doon or fridge. So, pwede kaming maglagay doon ng mga ng gusto namin na ilagay doon sa fridge, like yogurt, for example, no? Pero ako, hindi ako nagdadala. Enough naman na yung snack na meron doon. Just to make sure lang na snack is like for everybody kasi dapat maging mindful ka din na hindi naman pwedeng kumain ng mukbang doon, no? Kasi may mga ibang teacher pa din na nakakain, tapos hindi naman kami pare-pares ng sked din. So, meron yung nauna, tapos meron yung parang late. Kasi yung mga teacher, parang per batches yung mga teachers. Kasi meron yung mga teachers na pumupunta sila dun sa playground with the kids, sila yung nagmo-monitor.
And then siguro mga every 15 minutes yung isang batch, and then mag-change sila, ganun. Tapos pala sa school ko, like 9 o'clock, 11:15, 11:45, at saka 2 o'clock, merong sound, para siyang alarm. Sa pag, normally yung song is English. Merong songs na pinapatugtog. Yun yung nagiging hudyat ng mga bata na papasok sa school, bababa sa playground, and then babalik ulit sa classroom, and then uuwi. Ganun. So, ayun. Ano pa ba? Normally sa classroom, sige, doon naman tayo sa inside the classroom, no? Normally, nasa harapan ako. Nasa guidelines din naman yan ng language assistant guidelines. Dapat kasi, mas maganda na parang nakikita ka ng bata doon sa harapan, no? So, dapat nandun ka sa harapan. Kung merong inuutos yung teacher, yun din yung susundin mo. Ayan. Halimbawa, no, yung hawak ko, let's say yung grade 2 na lang na hawak ko. Normally kasi yan, dalawa yung parang tutor or yung teacher nila. Yung isa, nagtuturo siya ng mga English subjects. Tapos yung isa naman, nagtuturo siya ng mga Spanish subjects. So, meron yung time na napapalitan sila, may transition period. Sa amin pala yung mga bata, normally hindi sila lumalabas dun sa classroom nila. Saka lang sila lumalabas pag oras na ng kanilang physical education or PE, music, tapos pag pumupunta sila sa kanilang values education or religion, meron silang subject na hiwalay, values or religion. Depende yun sa decision ng parents kung saan pupunta yung bata. And then, saan pa ba sila lumalabas? Yun lang normally, yung subjects na yun. Physical education, music, tsaka religion, tsaka values. Meron yung mga bata na meron silang, ang tawag nito, mga pangangailangan, special education, special students, no? Meron yung problema sa hearing, problema sa, slow yung kanilang development, may mga ganun. Meron silang sariling teacher or may mga special education teachers na pumupunta. So like, kukunin nila yung mga bata, pupunta sila dun sa kanilang special education class, and then, ganun. So, meron yung mga bata na minsan hindi mo sila makikita kasi meron silang ibang teacher, no? And then, meron din yung mga subject nila like robotics, para sa mga bata na kailangan din ng help. So, minsan may pumupunta dun sa classroom, kinukuha sila sa labas, and then binabalik ulit, ganyan. Napakasaya kasi ma-expose ka talaga dun sa activities. May mga festivals na sineselebrate, for example, Halloween, ang ganda ng mga costume ng mga bata. So, yung mga teachers at yung mga language assistant din ay nagko-costume. Although, hindi naman siya obligatory. Pero, kung ang handle mo is like mga malilit na bata, lahat sila ay naka-costume. So, parang, ang tawag nito, parang, alam namang hindi ka magko-costume, di ba? Kasi naka-costume silang lahat. So, parang additional, matutuwa din naman sila sa inyo kung naka-costume kayo. So, sana mag-costume din kayo. So, yan, meron silang Halloween, pag Christmas, ganyan. May mga team sila like sa Christmas. Halimbawa, for example, yung last week ng Christmas, let's say December 20 hanggang 25. Let's say December 20, mag-wear sila ng hat, colorful hat, no? December 21, ng socks, ganyan, medyas. December 22, pajama party, gano'n. So, meron silang mga ganyan, mga pakulo. Ano pa ba yung mga ano nila? Carnival, like sa February, Carnival. Super sikat sa Brazil. Meron din silang ganito dito. And then, ang maganda rito is like, kung holiday nila, holiday mo din, since yung stipend is 1,000 euros, no? Hindi siya nababawasan. Let's say, for example, sa December, para mga 3 weeks lang yung nung pasok, yung last week noon, holidays, so kung wala yung mga bata, wala ka na magagawa doon. Mag-enjoy ka na din. Pero may bayad pa din yun. Ayan. And then may mga fiesta, halimbawa Madrid Day, Spain Day, yung mga ganyan. Ano pa ba? Yung mga holidays, so pag wala silang pasok, ayan, wala ka ding pasok. Ano ba yung mga magandang i-share dapat yan? Meron din silang ang tawag nun, yung parang earthquake drill. So, may alarm, natutunog, and then lalabas kayo, ganyan. Tapos, i-brief yung mga bata, ganyan.
Minsan meron mga police officers na pupunta sa school, tapos magbibigay sila ng small talk. Or sometimes, yung mayor ng town pupunta dun sa school, mag-educate sa mga bata, or depende yun kung meron silang parang special event. So, minsan din yung parang may, anong tawag nun? Puppet show. Ayan, may pumunta sa school and then inaliw yung mga bata. Tapos, meron din yung pumunta na parang nag-read lang siya ng book, something ganyan. No? Meron din yung one time, parang December ata yun, may mga pumunta na group of old persons, yung mga retired na. So, pumunta dun sila sa school and then may nagbasa ng book, merong parang, ang tawag na, nag-entertain sa mga bata, gano'n. Yung mga bata din, meron din silang field trips, yes. Uso din dito ang field trips. So like normally yung kanilang field trips, 1 or 2 beses sa isang term. Pero parang usually isa lang sa isang term. Yung term pala guys, merong 3 term. September, October, November, December, yun yung first term. January, February, March, second term. April, May, June. Tama ba ako? Yes. Yun yung kanilang third term. So every term meron silang field trip. Minsan, kasama ka doon, yung auxiliar or language assistant. Kung halimbawa, pupunta sila ng museum, pupunta sila ng park, pupunta sila ng kuweba, sasama ka din sa kanila. So yung obligation mo doon, halimbawa, is pupunta sila sa bus. So ang obligation mo doon is dapat naka-maintain yung line ng mga bata, kung may maingay, silence, very normal yan sa mga bata. Pero happy-happy naman, minsan, ang tawag dito, kumakanta sila inside the classroom, gano'n. So yun lang, yung mga obligation ng mga, ng isang auxiliar. Ano ba yung kailangan? Minsan merong meeting with the teachers, pero sa amin ang last year actually wala. Same school lang kasi ako last year. So ngayon, meron kaming meeting like every once a month lang. So, sinet nila ng Wednesday yon. That's after school. Di ba yung schedule is 9 to 2? So, parang 2 o'clock hanggang 3 o'clock. Meron kaming once na meeting with the teachers every Wednesday. So, yun. No, not every Wednesday. One Wednesday in a month. Ayan. And ano pa ba? Additional lang pala, sa school ko hindi namin ginagawa. Pero, you can also teach the other teachers, yung parang conversation class, pwede yun kung mag-ask sila. Tapos isasama naman nila yon dun sa 16-hour ninyo every week. Ayan. Sa akin pala, I started last year and then ngayon, meron din akong isang session na nilalaan dun sa library. Last year, nagbabasa ako ng books with the kids, no? Individually or by group. Ngayon, ang ginagawa ko is nagsusort ako ng books kasi in-organize ko siya kung ito bang book na to is appropriate for this certain age, ganun. So, ang tawag nito, parang sinasegregate ko yung mga books. Ayan. And then, masaya sa school, guys. Minsan, kasi nga, di ba, hindi tayo pwedeng mag-Espanyol dun sa loob ng classroom. So, minsan, nag-overhear ka ng mga conversation nila. Pag nagagalit yung teacher, syempre nakikinig ka din, no? So, minsan, hindi ko pinapakita yung aking reaction kasi malalaman nila na naintindihan mo ng Espanyol. So, minsan, tumatawa ako inside, ganun. So, ayun. Ano ba baka yung iba, yung mga first time, baka ma-culture shock kayo inside the classroom. Dito sa Spain, very vocal sila, verbal sila. Pag gusto nila magsalita, normally they raise their hand na ganyan. Kung naka-raise your hand nila na ganyan, it's either pupunta sila ng toilet or gusto nilang magsalita if they want to share something, no? Minsan, pag first month mo, pag hindi mo pa sila kilala, alam mo yun, parang kukot mo yung attention nila. Pero pag tumagal na nagagamay mo, pag nag-raise sila ng hand kasi, alam mo na kung pupunta ba ito ng toilet or magsasalita, ganun. Kasi malalaman mo na yan sa character ng mga bata, no? Yung first month nyo pala, try to memorize their names. It's not obligatory naman, no? Pero darating naman yung time na ma-memorize nyo yung kanilang mga pangalan. Minsan lang, meron akong class na parang 2 yung Alejandro or 3 yung Martina. So minsan, sino ba dito si Martina A, Martina B, Martina C? So nagkakos din siya minsan ng confusion.
Tapos halimbawa kung meron, ako kasi ngayon meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, no? So for example, dun sa 6 classes ko, ilan ang Lucas? Parang 5, parang ganyan. Alam mo yun? Pero siguro after 2 months, may memorize na rin ninyo yung kanilang mga pangalan. And even the teachers nga, minsan hindi mo kilala just by face lang. Smile lang pag nakasalubong mo sila, smile. Kasi halimbawa, hindi naman, minsan ini-introduce din, no? O eto, teacher siya ng music, eto teacher siya ng infantil, minsan hindi mo na alam, o eto si ano, ganyan. Sa first day naman guys, pinapakilala yung director, normally yung director siya yung pinaka-head talaga, no? Ng school. Busy ang director. Yung secretary, napaka-importante din niya na tao dun sa school. Siya yung nag-handle ng mga payments, no? And then meron silang jefe or jefa de studios. Yun yung parang, next to the director. Yun yung mga important din tao, no? Director, jefa de studios, at saka yung kanilang secretary sa payment, no? So, ayun, normally yung mga, sa classroom, okay siya. Maganda actually. Sa loob ng classroom, sa tingin ko lahat ng mga classroom dito merong LCD projector or television. And then, maganda yung kanilang resources, no, comparing sa Philippines. Meron silang mga tigisang book, yung physical book, at saka may digital yon. Ano pa ba? Minsan meron silang mga tablet classes, ganyan. Gagamit sila ng tablet. Normally, nag-introduce sila yan ng pakonti-konti, like grade 1, grade 2, grade 3, ganyan. Ano ba yung magandang i-share ko? Baka may nakalimutan ako, no? Minsan pala pag sa playground nila, pag may araw, lumalabas din ako. Kasi gusto ko yung naiinitan ako eh. Imagine mo yung like from 9 o'clock hanggang 11:15, nandun ka lang sa loob ng classroom. Tapos 11:45 ulit hanggang 2 o'clock, nandun ka lang sa... Medyo naboboard ka, no? So ako, lalabas din ako. Meron yung subject pala guys, or yung parang time na bakante mo siya, no? Kasi hindi naman nila pwedeng i-fit lahat yung 16 hours dun sa schedule mo. Ang off ko ngayon is every Monday. So, nag-work lang ako ng Martes hanggang Biyernes. And then, pag Martes, maganda yung ginawa nilang schedule eh. Meron lang akong parang isang bakante in the 4 days. Isa lang yung bakante ko ng 45 minutes. And then, pag Martes, yung late akong pumapasok, like 10:30, ayun. Minsan, bibigyan ka nila ng day na late kang papasok. I mean, hindi ka 9 o'clock. Ako 10:30, yung first day ko. Yung iba naman, mas maaga silang pinapauwi, like 11:15, ganyan. Depende yun sa schedule mo. So, sana mag-swak yung schedule sa ibibigay ng coordinator. Ayan. Yun nga pala, pinaka-importanting tao din sa school is yung English coordinator. Halimbawa, grade 1 to 6, 6 na English teacher yun, no? Isa doon is coordinator. Sa school namin at least, no? Depende kung gaano kalaki yung school. Kasi, 2 years ago, yung school ko, malaki siya. So, dalawa yung coordinator. Isang coordinator sa grades 1, 2, 3, and then another coordinator for grades 4, 5, and 6. So, yun. Ano pa ba ang kailangan yung matutuhan, no? Kung meron kayong question, you can comment, go to our comment section and then comment us. You can comment below, no? Siguro next time, kailangan ko munang ang tawag dito, ipunin lahat ng mga information, siguro naman sa klase, no? Mga tips ko, ganyan siguro, kung ano yung ginagawa namin, strategies, siguro, classroom settings, and more. Ayan. Marami pa akong share. Nag-create ako ng playlist, Teaching English in Spain, so you can visit or go there. And yun nga, nagbablog ako na kung meron akong time dito, nag-share ako ng mga information. Kasi parang gusto kong na may distribute din tong information na to for everybody para malaman nila na sa Spain pala pwede ka maging teacher, no? Or language assistant or auxiliary de conversation. Ayan. Again, this is Nathaniel. Kung meron kayong question, comment sa ating video na to. Please like, hit the thumbs up button, and paki-subscribe na rin sa aking channel. Maraming salamat in advance. Ayan. Yun lang. So, check nyo yung playlist ko and then watch for my next videos.
Maraming salamat. Hasta luego from Madrid, Espanya.